Mga issue, pag-uusapan, aalamin, bibigyan ng kalinawan. Dito'y may tawanan, may magpulot na kaalaman. Ito ang nag-iisang talk show ng bayan, ang Philidog. Narito na ang inyong host sa hapon ito. Magandang hapon sa inyo mga kachika at katropa. Isa na namang mainit na issue at malamang sa ibabalita or ibibida sa talakayan natin sa araw na ito. Mga katropa, pamilyar ba kayo sa salitang de-Amerikanisasyon? Yes, Marvin, pamilyar ka ba sa salitang de-Amerikanisasyon? Yes, po. Oh, ang demerikanisasyon ng isang Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa kasalukuyan. Ang Amerikanisasyon ay isang sakit na talamak na sa katawan ng ating lipunan. Bunga nito ang maraming kapansanan ng bayan. Upang mas maging malinaw at mapalawak ang ating kaalaman sa de-Amerikanisasyon, nag-imbita ako ng mga mabibigat na ulit sa ating pamahalaan. Ang unang representa sa CED o Commission on Higher Education, siya ay dinaig pa ang bagyong Santi. At siya ay ating salubungin, Miss Jenny Lou Santina. Ang ating ikalawang representa naman ay nagmula sa representa sa TESDA. Siya ay mainit na galing sa China at lumundag patungo dito sa ating show. Kilala siya bilang Sira sa gabi at Aris sa umaga. Ating salubungin natin na nagbabagang apoy, Mr. Aris. Nagbabagang apoy. At ang panghuli naman ay ang sekretaryo ng Department of Education, isang maalibundog at matikas. Please welcome ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng anak ng bayan, Armino Di Pa Registrado. Di Pa Registrado. Simulan na natin ang ating talakayan. Simulan natin sa isang pagkabata. Paano nga ba nabuugat ang de-Amerikanisasyon? Tayo ngayon ay magsisimula kay Miss Chen. Ay, kay Mr. Tesla. Ayan, so pag-usapan natin ang de-Amerikanisasyon. So, ang ugat nito ay karaniwan ay nagmumula sa edukasyon ng isang bata. So pag-usapan natin ang isang pamilya kung saan sila may batang kasama. Karaniwan ito'y particular tayo sa mga pamilyang may kaya sa buhay. So makita natin ang kanilang mga anak ay kinakausap nila ng wikang Ingles. So makita natin na dito sa tahanan pa lamang nagsisimula na ang pagtangkilik nila sa wikang Banyaga o sa wikang Amerikano. So kahit sa simpleng mga salita lamang na sasabihin ng nanay, say mommy, say daddy, doon nakita natin na mas tinatangkilik na niya or mas nalaman niya, mas namumulat siya sa wikang Amerikano. Maraming salamat, Mr. Tesla. Ngayon naman, dadako tayo kay Mr. Ngayon naman ang bata ay papasok sa kanyang kaaralan. So, yung kanyang mga guro ay nagsasalita sa wikang dayuhan. Kung kaya't namumulat ang estudyante na sa pagsasalita ng wikang Ingles at hindi sa wikang Pilipino. Maraming salamat, Mr. Tayo naman ngayon ay grupo sa dako sa ating kagalang-galangang Secretary ng DepEd. Ayon nga kay Aris, tuwing kakausapin siya ng kanyang daddy at mommy ay sa wikang Amerikano. At dahil dito, naapektuhan nito ang kaisipan ng bata sa kanyang pagiging pagka-Pilipino. Ngunit may ibang tao sa kanilang tahanan, ang mga taong iyon ay alila o utusan kung tawagin. Ulila o utusan kung tawagin ng kanyang mami at daddy. Nakita niyang ang mga ito ay tagapaglinis ng bahay, tagapagluto sa kusina, tagapamili sa palengke, tagapagligo niya, at malimit na hinahalimura ng kanyang mga magulang. Ang mga taong ito, kung kakausapin ng kanyang daddy at mami, ay sa Tagalog. Hindi siya kinakausap
sa wikang hindi nila kinakausap sa wikang Filipino. Kaya sa kanyang batang puso at utak ay tila man din nakapagbubukod niya ang kagamitan ng dalawang wika. Ingles ang ginagamit ng kanyang mga magulang sa pagkikipag-usap sa kanya, Tagalog sa pagkikipag-usap sa mga alila o utusan. Ito ay kanyang mapagkakalakhan at kahit na dumanday, iisipin niya, ipamamansag niya sa katunayan na ang wikang Tagalog ay ginagamit lamang sa mga alila. Karagdagan lamang sa ating mga sa kaalamang ito. Gayon din na ang isang bata ay papasok na rin sa kanyang sa isang regular na grado at karaniwan ipinapasok sila sa isang pribadong paaralan sa kung saan ang may-ari ay galing sa ibang bansa o isang dayuhan. So dito makita natin na ang ginagamit nilang libro ay mula sa ibang bansa. So mula sa mga dayuhan. So ang makikita dito ay ang Central Park, ang Central Square ng ibang bansa. Gamit din ay wikang Ingles at nakita nila ang wikang Ingles. Okay? So makita natin na ang bata hanggang sa kanyang paglaki ay makukulong sa mundo ng wikang Ingles. Samantalang siya ay lumalaki sa mundo nasa mundong Ingles ang kanyang ginagawa. Sa mundong Ingles siya lumalaki, ngunit ang totoong mundong kanyang kinabibilangan ay ang mundo ng mga Pilipino o wikang Filipino. Maraming salamat. Tunay nga na naipaliwanag nila ng mabuti kung paano nga ba nagbugat ang de-Amerikanisasyon. Ngayon naman itatanong natin, sino ang ating masisisi sa de-Amerikanisasyon na ito na patuloy na kumakalat sa ating bansa? Tayo ngayon ay mauuna kay Miss Ched. Yan. Marahil ay di totoong mga Amerikano lamang ang dapat sisihin sa pagsisimula ng de-Amerikanisasyon sapagkat tayo ding mga Pilipino ay may kasalanan kung bakit nagsimula sa atin ang de-Amerikanisasyon. Halimbawa na lamang sa mga pagtangkilik sa mga dayuhang produkto na hindi naman talaga dapat nating lubos na tangkilikin sapagkat ang ekonomiya ng ating mismong bansa ay bumababa. Maraming salamat, Miss Ched. Susunod naman, Mr. Arwin. Kasalanan natin. Ngunit di natin gustong magaganito. Biktima tayo ng kasaysayan. Ganito ang ating palad. Gayunman, ang tanong ko'y, di na ba tayo lalaki? Di na ba tayo magiging ganap na bansa? Dapat na nating aksyonan ang de-Amerikanisasyon. Dapat nating isulong ang ating sarili natin. Maraming salamat at ang panghuli. Ayan. So, tama nga naman ang sinabi ng kapanalig natin mula sa CHED at sa DepEd. So, gayon naman, sang-ayon ako sa ng mga nabanggit. Maraming salamat. At ngayon naman bilang sa ating pagtatapos ay hihingin natin ng kanilang payo tungkol sa de-Amerikanisasyon at tayo ngayon ay mangunguna kay Mr. Testa. Okay, so, patungkol sa issue sa de-Amerikanisasyon, so, ang tanging masasabi ko lamang ay hindi man masamang tangkilikin natin ang mga gamit o mga bagay na galing mula sa mga dayuhan. Ngunit tandaan natin na lagi nating unahin ang sarili pa rin atin. So sabi nga nila, kung lumulubog na ang barko, unahin mo ang sarili mo. Maraming salamat. Ipapayo ko din na ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang dayuhan ng sistema ng ating paturoang pambansa. Kung kaya't dapat lamang na sariling wika natin na ating gamitin sa pagtuturo. At ang panghuli, Maikli lang ang sasabihin. Huwag sana nating kaligtaan na ito ang kahalagahan ng wikang panturo at iyon ay ang wikang Filipino. ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang dayuhan ng sistema ng ating paturoang pambansa. Tunay na kailangan ng pagbabago ang revolusyon sa larangang ito. Maraming salamat sa inyong pagkikipagtalakayan sa hapong ito. Ako nga pala si Doc. Representative mula sa TESDA. At representante naman ng mula sa kataas-taas ang kagalang-galaw na lipunan ng bayan, Ched. Armino Di Parestrado. At ito ang iyong programa, ang Field Docs.